Kung humingi kaya ng tawad si Satanas, papatawarin ba siya ng Diyos? Pero pag-usapan natin, isipin mo, isang nilalang na dating pinakamaganda sa lahat ng anghel. Punong-puno ng karunungan, liwanag at kaluwalhatian. Ang pangalan niya noon, Lucifer. Hindi pa Satanas. Ezekiel chapter 28, inilarawan siyang perfect in beauty, full of wisdom, at may posisyon na napakalapit sa presensya ng Diyos. Para siyang worship leader ng langit. Pero isang araw, may tumubo sa puso niya na hindi dapat tumubo. Alam niyo kung ano yon? Pride. Sinabi niya sa sarili niya, I will ascend and I will be like the Most High. So ayun na nga, hindi na siya sumamba sa Diyos. Gusto niyang maging Diyos. At dahil doon, sabi ng Biblia, nahulog siya. Kinalaban niya ang Diyos at dinala niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa rebellion. Pero ang tanong ito, paano kung humingi siya ng tawad? Paano kung sabihin niyang, Lord, sorry po, nagkamali ako. May pag-asa pa ba siya? Ang sagot ng Biblia ay ito, wala na. Wala nang pag-asa para sa kanya. Hebrews chapter 2 verse 16, For surely it is not angels he helps, but Abraham's descendant. Ibig sabihin, nang namatay si Jesus sa krus, hindi para sa mga anghel iyon, hindi para kay Satanas, hindi para sa mga fallen angels, kundi para sa mga tao. Kaya kung humingi man ng tawad si Satanas, wala nang provision para sa kanya. Walang Lamb of God for angels. Walang grace plan para sa kanila. Ang kasalanan ni Satanas ay hindi padalos-dalos, kundi eternal, final, at walang pagsisisi. May pagkakaiba ang pagkatisod ng tao at ang rebellion ng mga anghel. Ang mga tao nagkasala dahil nalinlang. Si Satanas nagkasala dahil sinadya. Sinimulan niya ang kasalanan sa langit mismo. At hanggang ngayon, hindi siya nagsisisi. Gusto niya pa rin sirain ang gawa ng Diyos. Revelation chapter 12, He accuses God's people day and night. Hindi siya humihingi ng tawad. Wala siyang balak magbago. At ito pa, may final judgment na nakalaan sa kanya. Nakaschedule na. Matthew chapter 25 verse 41, The eternal fire prepared for the devil and his angels. Naka-reserve na ang hatol sa kanila. May final destination na sila. Hindi ito punishment na maaaring bawasan o kansilahin. Hindi ito dahil hindi siya mahal ng Diyos, kundi dahil selyado na ang kanyang pagpili. Eternal rebellion. So ganito yan para mas malinaw. Isipin mo, may isang tao na sinunog ang buong bahay nyo. Hindi dahil nagkamali siya, kundi dahil gusto kanya talagang sirain. At bawat araw, sinusubukan ka pa rin niyang patayin. Sirain ang pamilya mo at wakasan ang lahat ng mga mahal mo. Ang tanong, pwede pa ba kaya siyang bumalik dito para tumira ulit sa bahay? At kahit mag-sorry siya, hindi mo siya ibabalik. Hindi dahil masama ka, kundi dahil malinaw na ang puso niya sisirain ka. Ganon din si Satanas, hindi siya naligaw, hindi siya nagkamali. Pinili niyang maging kaaway ng Diyos hanggang wakas. Habang ang hatol para kay Satanas ay final, ang hatol para sa tao ay hindi pa. Kaya may cross, kaya may grace, at kaya may Jesus. Kung si Satanas hindi nabigyan ng second chance dahil hindi siya nasa redemption plan, ikaw, ako, tayo, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maligtas. Kaya, huwag mong sayangin ang meron ka kay Jesus. Kung ang kaaway ng Diyos ay wala ng pag-asa, tayo, meron pa. Binuksan pa niya ang langit para sa atin. At kung iniisip mong hindi ka na mapapatawad dahil sa bigat ng kasalanan mo, tandaan mo to, si Satanas, walang chance. Pero ikaw, may cross, may dugo, at may kapatawaran. At may pag-ibig na hindi siya nagbigay sa mga anghel, kundi sa'yo lang.